Sunod balitaan. Ako po si Paolo Bediones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako po si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Sarado ngayon ang bansang Taiwan sa mga OFW na gusto magtrabaho roon. Ito'y matapos maghigpit ang Taipei kasunod ng pagkabaril ng isang Taiwanese na mangingisda ng Philippine Coast Guard. Nagpadala na ang Malacanang ng emisaryo sa Taipei para sana ayusin ang gusot. Pero kaninang alas 6 ng gabi, muling naglabas ang Taiwan ng mga bagong sanksyon laban sa Pilipinas. Kada araw di bababa sa 100 aplikante ang pumipila sa travel agency na ito para maging factory worker sa Taiwan. Pero mukhang malabo na itong matupad dahil sa freeze hiring order na ibinaba ng gobyerno ng Taiwan laban sa Pilipinas. Kahit na mag-fill up kami ng application form, wala na. Sarado na talaga siya. Huwag naman po sana kasi po, kailangan din po natin ng mga Pilipino na kumita po ng pera para sa pamilya natin. Isa lang ito sa mga buwelta ng Taiwan sa Pilipinas dahil sa pagkamatay ng Taiwanese fisherman na si Hong Shi-chen. Nabaril siya ng Philippine Coast Guard matapos pumasok ang kanilang barko sa border ng Pilipinas noong nakarang linggo. Nagpaabot na ng pakikiramay sa Taiwan ang de facto Philippine Ambassador na si Antonio Basilio. Pero hindi ito tinanggap ng Taiwan. Sa halip, naglatag sila ng 4 na kondisyon. Kasama rito ang formal apology ng gobyerno, kompensasyon para sa pamilya ng mangingisda, pag-aresto sa mga namaril at agarang pagsisimula ng fishery stocks para maiwasang maulit ang insidente. Alas 6 ng gabi kanina ang palugit ng Taiwan. 2 oras bago ang deadline, tumugon ng Malacanang. Ang opisyal na apology letter daw ng Pangulo, personal na ihahatid ni MECO Chairman Amadeo Perez sa pamilya ng namatay na mangingisda. We understand the grief and hurt of the family and of the people of Taiwan over this unfortunate loss, and we empathize with them. Inutusan na rin daw ng Pangulo ang NBI na gawing prioridad ang investigasyon sa insidente. May apela rin ng palasyo sa mga Taiwanese. We appeal for calm. We appeal for sobriety on this unfortunate incident. Let us not involve our Filipino compatriots there. They're there working, and they're there working for an honest living. Pero sa kabila nito, itinuloy pa rin ng Taiwan ang pagbaba ng panibagong sanctions sa Pilipinas. Kasama na rito ang paglabas ng red alert sa pagbisita ng mga Taiwanese sa Pilipinas, pagtanggal sa Pilipinas sa visa waiver program at pagsuspinde ng kooperasyon sa iba't ibang larangan gaya ng pangingisda, science and technology at aviation negotiations. Wala rin daw balak ang mga opisyal ng Taiwan na harapin ang emisaryo ni Pinoy. Royce Nagit, News 5.